Sa mga hindi pa ho nakakaalam, ito ho yellow corn. Ginigiling ho ito para gawing pagkain ng baboy, manok at iba pa mga hayop. Yung iba din, pre-press din ito, no? Ginagawang pagkain ng tao tulad ng corn chips at iba pa. Corn oil at saka corn starch. Ang dami hong gamit ng mais. Kaya magtanim para may aanihin. What's up mga kabaryo? Dito ako sa bukid. Kasi harvesting time na mga kabaryo. Ito naman. Talaga makipitas na ang mais natin. Ito yung tinanim natin noon. Ngayon, matutunghayan nyo kung paano namin ito mano-mano na pinipitas. Kabing ho tayo mga kabaryo. Mano-mano ang ginagawa namin kasi hindi ho nakakapunta dito ang mga makinarya para mag-harvest sa mga pananim natin. Kaya talaga mano-manuhin nating pipitasin yan. Katapos nating mapitas, saka natin mano-manong ilalagay sa sako. Tapos mano-mano ring hinahakot gamit ang kalabaw. Pagkatapos natin mahakot lahat, mailagay sa isang place, saka natin ipatracking. Truck naman ang maghahakot papunta sa baryo. Kailangan talaga maglagay tayo ng mga sweatshirt, pants, no? Para sa protection, no? Kasi mainit, saka yung mais, siyempre itchy yan, itchy. Itchy kapag hindi tayo maglagay ng mga protection. Ganito kahirap ang buhay naming mga magsasaka mga kabaryo. Para kaming pinaparusahan. Oo, para kaming pinaparusahan. Bakit? Kami ho na nagtatanim, nagpapakain sa sambayanan dahil ho sa mga pananim namin. Pero ang kita namin kakarampot. Minsan wala. Kaming mga mahirap ang trabaho. Kami sana ang maraming kita. Kami sana ang kumikita ng malaki. Pero baliktad eh. Kami ang walang kita, samantalang kami ang nagpapakain sa sambayanan. Tara, taas tayo. Ganito ho. Ito, talagang maganda ng after tinanim natin noong December, 4 months. Ganito siya. Ito. Kabing pa lang ho, ang gagawin natin, pipitasin lang natin siya. Maganda, buo siya. Kaya mga kabaryo, ang pagtaas ng mga bilihin, ang taas. Sana ho, bababa naman ang mga bilihin, pangangailangan sa pagtatanim. Sana mapabilis ang pagbaba. Katulad lang ho, sana ng kabilis pagbaba ng underwear. Kaya kami natatagalan mga kabaryo kasi mano-mano talaga namin pinipitas ang mais.
tulad doon ang nasabi ko, wala hong nakakaakyat dito kasi bulbundukin dito. Walang nakakaakyat na makinarya para mag-harvest. Yung mga harvester natin, doon lang sa patad, doon lang sila nag-harvest. Hindi sila nakakaakyat dito sa bundok. Pero kung may magandang daanan sana, makakapunta sila dito. Kahit ganito sana kahirap, kung malaki naman ang kita, baling wala ang hirap. Basta may kita sana. Sana ho mapagtuunan ito ng gobyerno natin o sa susunod na administrasyon, mga kabaryo, ang sektor ho ng agrikultura para naman hindi madismaya ang mga tao na magsaka. Kasi kung nadismaya ang mga tao na magsaka, wala na hong magsasaka sa Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. Puro imported na lang ang gagawin ng Pilipino kapag ganun. Sana lang ho, mapagtuunan ng nasa kinauukulan na ang sektor ng agrikultura ay kailangang bigyan ng pansin ng ating gobyerno. Ganito kahirap talaga kung wala kang mataas na pinag-aralan. Pero hindi ko ho sinasabi ito para ma-discourage ang mga kabataan natin na mag-farming. Kasi kung ma-discourage sila na mag-farming, wala na hong susunod sa atin na magfa-farming. Kung wala nang magfa-farming, so anhin natin ang ating mayaman na lupain dito sa Pilipinas, ang matabang lupain dito kung wala nang magfa-farming. Kaya ini-encourage ko mga kabataan na magtanim din. Magtanim din kahit mahirap, pero enjoy naman. Basta lang ho, mapagtuunan lang sana ng ating pamahalaan ang sektor ng agrikultura. Sigurado pagyayamanin natin ang ating agrikultura. Ang iba natatakot na rin kumuha ng kursong agrikultura. Degree course yun, Bachelor of Arts in Agriculture. Natatakot na kumuha ng agrikultura kasi sa palagay nila ang hirap-hirap sa agrikultura. Kung ganon lahat ang pananaw ng mga kabataan natin, abay wala na ho tayong future farmer of the Philippines. Wala na hong magtatanim sa hinaharap kung gano'n ang pananaw nila. Kaya pagyamanin sana ang agrikultura para maraming ma-encourage na magtanim at papasok sa agrikultura ho natin. Kasi napakalawak ng Pilipinas, halos lahat ng Pilipino magsasaka. Kaya sana hindi mapag-iwanan ang sektor ng pagsasaka para ho tuloy-tuloy pa rin ang ating mga kabataan na mangarap na maging isang magsasaka. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, ito ho ay yellow corn. Ang ganda ho siya ng kabing niya kasi pinili ho natin yan. Kasi pinili ho natin ang magandang kalidad ng butil. Maganda ang magandang yield ng mais. Kaya maganda ang butil. Malaki. So sa mga gustong magtanim ng mais, piliin ang magandang yield ng itatanim na butil. Para ho kikita kayo. Hindi basta tanim lang. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, ito ho yellow corn. Ginigiling ho ito para gawing pagkain ng baboy, manok at iba pa mga hayop. Yung iba din, pre-press din ito, ginagawang pagkain ng tao.
tulad ng corn chips at iba pa. Corn oil at saka corn starch. Ang dami yung gamit ng mais. Kaya magtanim ng magtanim para may aanihin. Kabel mami na yun. Pagkatapos ho ng kabing, ayan ho, nakalagay na ho yan sa sako. Tapos isa-isa ho yan, mano-mano talaga kinakarga. Para pag-isahin, ilagay sa isang place. Para ready na, para makarga ng truck. Ganun ho yan ginagawa dito. So natunghayan nyo mga kabaryo kung paano ang pag-aani ng mais, mano-manong pag-aani ng mais. Pagdating sa baryo, shelling and drying ang susunod na proseso. Ganun po ang pagtatanim ng mais. Pero okay ho siya, basta hindi magbabago ang presyohan natin kasi sa ngayon, nasa 18 pesos per kilo, 19. Ganon ang presyohan per kilo. May kita kahit papano. At sana lang ho, hindi yon bababa. Hindi ho katulad ng kabilis pagbaba ng underwear. Mga kabaryo, ang underwear mabilis pagbaba yun. Sana hindi ho ganon ang pagbaba ng presyohan sa per kilo. Para kahit papano kita naman tayo at sasaya naman ang ating mga corn farmers. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod mga kabaryo. Salamat sa inyong panonood. May God bless us.